Game time. Okay, G. Isa sa mga napakalupit at napaka-epektibong mga game o strategy na ginagamit ko sa mga babae para mapanatili ko na mataas ang attraction at interest level nila sa akin, o lalo na para mapanatili ko yung mystery sa relasyon namin, ay walang iba kundi yung pagtatrato ko sa kanya na para bang stranger pa rin siya sa akin. Okay, kahit na matagal na kaming nagde-date o matagal na kaming lumalabas o sabihin na nating matagal nang may nangyayari sa amin, okay, still itinatrato ko pa rin sila na para bang stranger pa rin kami sa isa't isa. Okay, palaging merong linya sa gitna namin. Okay, na parang first time niya pa lang akong nakilala o first time ko pa lang siyang nakilala. Okay, tandaan mo to. Ikaw bilang lalaki ang leader ng relasyon ninyo. Okay? Kung paano mo ililid ang relationship o kung saan mo siya dadalhin o anong klaseng setup ng relationship ang kumbaga i-create mo o gagawin mo na kumbaga parang tema na mayroon kayo sa relasyon ninyo. Okay? Ganun ang mangyayari sa babae na ito. Okay? Dahil tandaan mo, ang babae ay parang tubig, okay, sa relationship. Kung saan mo siya ilalagay na relasyon o kung sino yung magiging leader niya, ganun siya magiging. Okay, kumbaga parang tubig na nilagay sa isang container. Okay? So kung ang relationship na mayroon kayo ay yung parang sobra kayong close o sobra kayong friendly o sobra kayong goofy, then magiging ganun yung relationship ninyo. Okay? Pero kung ang relationship na mayroon kayo o yung sabihin nating romantic relationship na mayroon kayo ay para pa rin kayong stranger sa isa't isa, okay? Kung ganun yung gagawin mo, o ganun yung ipapakita mo sa kanya, o ganun mo siya itatrato, then yung babae na ito ay magiging ganun din yung pagtrato niya sa iyo. Di ba? Parang yung mga tao na nakikilala mo pa lang sa first time, okay? First time mo pa lang nakilala, di ba? Eh, syempre, hindi mo na maipapakita dyan sa kanya, sa mga moment na yan, na kumbaga, close na kayo. Di ba may linya yan palagi sa gitna? Di ba? Dahil kakakilala mo pa lang sa kanya. Okay? Hindi po pwedeng lalampas na kaagad siya dun sa linya na iyon. Huwag mo siyang hahayaan na maging sobrang komportable sa iyo o sabihin na nating sobrang mapalagay sa iyo. Okay? Dahil nga pagka nangyari yun, mawawala yung mystery. Okay? Kumbaga, hindi na niya mararamdaman yung una niyang naramdaman noong mga oras na una kanyang nakilala o unang lumabas kayo o unang may nangyari sa inyo. Okay? Kasi nga, sa mga moment na ito, para bang sobrang ano na kayo, close na kayo sa isa't isa o sobrang yung ano na kayo, sobrang may familiarity na kayo sa isa't isa. Okay? Bagay na hindi nakakatulong sa isang relasyon, kaya yung mga may asawa o mag-asawa o yung mga magsyota o yung mga matagal ng may relasyon, itong mga ito, lalo na yung mga nagli-live-in, yung nagsasama sa isang bahay, okay? Itong mga ito ay nagfe-fail yung mga relationship nila. Kasi nga nawawala yung mystery. Yung mystery na yun, nakakadagdag yun ng sexiness o sabihin na nating romance sa relationship ninyo. Okay? Kasi nga, yung mystery na iyan ay nagbibigay sa kanya ng sabihin na nating yung para bang feeling ng pag-wonder ba. Okay, so dahil isip siya ng isip sa iyo o sabihin na nating dahil ang tingin niya ay ngayon ka pa lang niya nakilala, of course mas lalo siyang magiging interesado sa iyo. Okay? At saka syempre kung ang pakiramdam ba niya ay parang bagong-bago itong moment na mayroon kayo o relationship na mayroon siya, of course mas interesado nga siya doon. Kasi nga may mystery pa, kahit paano. Okay, kahit na may nangyari na sa inyo, kahit na magkakilala na kayo o lumalabas na kayo, matagal na kayong nagsasama o sabihin natin matagal na kayong lumalabas nito. Okay? Still magkakaroon pa rin ng mystery yan kung hindi mo naman siya hayaan o kung hindi ka rin magpi-feeling na para bang close na kayo o pati siya. Okay? Dahil sa to lang sa iyo manggagaling yan. Dahil may mga times yung mga babae na ito, susubukan nila na ano, na kumbaga maging close kayo. Kumbaga putulin yung ano na yun, yung parang stranger o yung parang hindi pa kayo magkakilala sa relationship ninyo dahil parang syempre isipin niya may nangyari naman na sa atin, matagal na tayo lumalabas, bakit parang hindi pa rin tayo masyado magkakilala. Okay, so susubukan ng babayan, itetest ka niya, titingnan niya kung pwedeng mabasag
o masira yung linya na iyon na inilagay mo sa gitna ninyo. Okay? Susubukan yan, pero hindi ibig sabihin makakabuti yan sa inyo. Okay? Pero susubukan yan. Dahil of course, medyo hindi rin siya komportable sa ganun dahil kahit paano, matagal na nga kayo lumalabas o may nangyari na sa inyo. Okay? Pero maniwala ka sa akin, since hindi alam ng babae ang tunay nilang gusto, okay? Ang mas makakabuti pa rin sa relationship ninyo ay yung may mystery pa din. Okay? Na actually mystery na rason nga kung bakit mas attracted ka sa ibang mga tao na hindi mo pa kilala. Minsan nga mas maganda yung babae mo kaysa doon sa kaibigan ng babae mo, pero dahil may itsura din yung babae mo, nagagawa mong magpantasya o ma-attract doon sa kaibigan ng babae mo o kapatid ng babae mo minsan, di ba, o mga ibang babae sa paligid kasi nga may mystery pa. Pero pag once na nagalaw mo na rin yun o nakilala mo na rin yung babae na yun at nawala na yung mystery na yun, yung interest mo ay bababa, di ba? Kasi nga may nangyari na sa inyo. Katulad ng sa sa babae mo, since may nangyari na sa inyo, hindi ka na ganun ka-attracted o ganun kagigil sa kanya kasi nga kahit paano wala na yung mystery. Okay? So kung ang magagawa mo ay magiging parang stranger pa rin kayo sa isa't isa. Okay? Parang ngayon mo lang nakilala si doktor, di ba? Pagka, di ba, may nakilala kang stranger o doktor, di ba? Example, di ba, na sabihin nating hindi mo pa nga kakilala o first time mo makilala, di ba? Parang syempre nahihiya ka pa, di ba? Parang hindi pa pero papakita na hiya ka sa kanya. Basta pakita mo lang na hindi pa kayo close. Ganun, na hindi tayo close. Okay? Malabas tayo, may nangyari sa atin. May romantic tayong relasyon. Okay? Alam kong maligaya ka sa akin. Okay? Alam kong ginagawa mo naman lahat ng mga bagay na gusto ko. Pero hanggang dito pa rin tayo. Dahil di pa naman tayo magsyota at di pa kita asawa, hindi ka pa nanay ng anak ko, o hindi pa tayo nagsasama sa isang bahay. Okay? Matter of fact, sa moment na ito, ang gusto ko ay patunayan mo pa ang sarili mo muna. Okay? Huwag mo muna, wala pa tayo dun sa napatunayan mo na. Okay? Kumbaga, hindi pa nakukuha yung o na-achieve yung dapat mong ma-achieve para magbago yung treatment ko sa iyo o para magbago yung klase ng relasyon na mayroon tayo. Okay? So, kumbaga, ang ipaparamdam mo sa kanya ay hanggang dito ka lang muna. Okay? Pero balang araw, pwede ring umabot sa ganon. Okay? Pero of course, hindi mo sasabihin yun sa kanya. And also at the same time, of course, hindi mo sabihin nating parang gagamitin ito sa kanya para lang malaman niya na sa moment na ito, kaya ka ganyan, dahil sinasadya mo lang ito. Kumbaga, walang rason para ipaalam mo sa kanya na sinasadya mo to sa kanya para meron siyang habulin ba someday. Pero okay lang din na sabihin nating pag tinanong ka niya kung saan kayo papunta o anumang relasyon magkakaroon kayo, okay, may times na okay lang na sagutin mo siya na someday pwede rin namang, o kaya wag yung saan tayo papunta, okay, yung kunyari gantong tanong. Pero pag tinanong ka rin ng gano'n, saan ba papunta ang relationship natin? Simple na sabihin mo, alam mo, sa totoo lang, interesado rin naman ako magkaroon ng o kaya, ganito, kunyari, tinanong ka niya, wag muna umabot doon. Kunyari, tinanong ka niya, saan ba papunta yung relationship natin? Kasi tumatagal na tayo, pero hanggang ngayon, ganito pa rin tayo. Wala pa rin tayong committed na relationship, hindi pa rin tayo nagpapakasal. Kumbaga, saan ba tayo papunta? Okay, pag tinanong ka ng ganyan ng babae, okay, ang una mong pwedeng isagot dyan, kasi shit test yan okay? Una, pwede mo munang pilosopohin yan. Okay? Minsan, saan ba tayo papunta? Ganito. Well, papunta tayo ng di ba? Ng restaurant kasi kakain tayo ngayon. O kaya, papunta tayo ng ng kung saan man, di ba? QC. Papunta tayo QC ngayon. Ano bang klaseng tanong yan? Di ba? Pag tinanong ka niya ulit, tsaka mo gawing seryoso yung tanong. Kasi minsan, pag sinagot mo siya ng ganun, yung palang enough na Okay? Pero pagka tinanong ka niya ulit, seryoso ako. Sabi niya ganun, seryoso ako, sagutin mo, saan ba tayo papunta? Tumahimik ka muna. Okay? Pakita mo rin sa kanya na seryoso na pala yung tanong. Okay? Siyempre, sasagutin ko na rin ito na seryoso. Okay? Sagutin mo siya ng ganito. Ano ba namang klaseng tanong yan? Dapat alam mo na ako anong sagot ko dyan. Kasi, alam mo, ako, balang araw, of course, magsisettle down din naman ako. Kasi, ayaw ko naman na habang buhay ay ganito lang yung lifestyle na mayroon ako. So, syempre, someday magsisettle down din ako. And kung mapapatunayan mo sa akin o mapapanatili mo kung masaya o magiging masunurin ka sa akin at mapapatunayan mo nga na ikaw yung deserving ng committed relationship ko, maybe marriage someday or pagbubuo ng family, then yeah,
maybe ikaw yung maging sabihin nating makasama ko sa buhay ko, at ikaw yung maging nanay ng mga anak ko, o lahat ng mga bagay na mayroon ako ngayon o magkakaroon ako someday ay maaring mapasa ating dalawa. Pero of course sa ngayon, hindi muna yan ang priority ko dahil mataas ang ambisyon ko. Ang gusto ko ay maging successful muna ako o maabot ko yung tunay kong potensyal. Kaya ang priority ko ay yung grind and purpose ko muna, yung self-improvement ko, at yung maabot ko yung tunay kong potensyal. Gusto ko muna maging successful bago magseryoso sa buhay. Okay? Pero sa ngayon, hindi ako nagmamadali. Kaya dapat ikaw hindi din. Dahil sa moment na ito, wala pa naman tayo sa ganong klaseng level. Pero kahit paano, nakikita ko naman na nag-e-effort ka at gusto mong makuha yon, di ba? Tapos ngitian mo lang, okay? Tapos sa pag-aangin mo lang yung sitwasyon, okay? Tapos balikan na ulit sa pagiging stranger ninyong dalawa. Okay? Actually, ano naman yan eh, hindi naman kailangan mag-eksaktong yan yung linya na gagamitin mo. Okay? Hindi kailangan yan yung eksakto. Dahil pwede namang paiksiin mo yan, o kaya wag mo nang gamitin yung grind and purpose, yung self-improvement, kung sabihin niya, basta gusto mo na maging successful, sabi mo gano'n. Okay, kumbaga, nabanggit ko lang yung kanina, kasi para may idea yung mga bagong nanonood sa akin kung ano yung tinutukoy ko. Okay, dahil hindi lahat na nanonood sa akin, mga matatagal na nanonood sa akin. Kumbaga, yung iba nga dito, galing pa ng kumbaga, matagal na dito, 2019 pa, okay, nung nanonood sila sa akin yung iba, okay? Pero yung iba, ngayon lang ako napanood, so kaya kailangan linawin natin yan. Pero, pwede mo nang sabihin sa kanya na, alam mo naman ang priority ko, at yan ay walang iba kundi maging successful ako at maabot ko yung mga gusto kong maabot o marating ko yung mga gusto kong marating. Pwede mo na sabihin na gano'n, hindi na kailangan pang grind and purpose, self-improvement, o yung maabot yung tunay na potensyal, hindi na kailangan, okay? Pero, ang gusto ko lang ay maparating mo sa kanya na kaya kayo ganito pa sa ngayon ay dahil hindi pa yun yung priority mo at hindi pa enough yung nakikita mo sa kanya para umabot kayo sa ganong klaseng relasyon. Pero of course, pwedeng may mapala siya kasi ganito yan, Jay. Kapag ka, ito lalo na to sa mga bago, kapag ka ipinaalam mo sa isang tao, isang babae na wala silang mapapala sa bagay na pinag-e-effortan niya, of course tatama rin yan, o kaya pwedeng mawalan niya ng gana kasi nga wala naman siyang papala. Pero kung alam niya yung papala siya kahit paano, then of course pagtsatsagaan niya ito. Okay, kaya sabihin mo sa kanya yun na kung magiging deserving ka at mapapanatili mo kung maligaya o susunod ka sa mga bagay na gusto ko din, malay mo lahat pala ng mga pinaghihirapan ko sa atin dalawa rin naman mapupunta, di ba? Halika nga dito, di ba? Halikan mo ko, di ba? Kiss mo ko. Pwede mo sabihin na gano'n. O kaya pwede mo lang lahat ng mga bagay na ito sa atin din pwede mapunta. Okay? Tapos drive ka na ulit. O kaya wag mo na siyang pansinin, di ba? Ganun lang. Okay, kumbaga, i-handle mo lang ng tama. Okay, pero ang importante dito, okay? Importante sa lahat ng mga bagay na sinabi ko ngayon ay yung magkaroon nga kayo ng isang relasyon na kung saan ay parang stranger pa rin kayo sa isa't isa. Okay? Yan ang punto nitong video na ito. Okay? Yung mapanatili mo yun. Okay? Pero of course, kailangan din malaman ng babae na may mapapala siya. Okay? Hindi po pwedeng stranger lang kayo palagi sa isa't isa tapos hindi niya pa alam kung saan kayo papunta o ano man yung makukuha niya dito sa relationship ninyo na to. Kasi nga pagka ganun, ang mangyayari niyan, baka dumating ang time kahit na masaya pa siya o sabi nating gusto ka pa niya, ang gawin niyan ay mag-try sa iba o kaya iwanan ka o kaya sabi nating mawalan nga ng gana kasi nga alam naman niyang wala siya mapapala. Okay? So, panatilihin mo na may mystery kayo o may mystery sa relationship ninyo, okay? At para mangyari ito ay ang gagawin mo ay dapat magawa mong mapanatili yung pakiramdam na para kayong hindi pa ganun magkakilala, okay? Kumbaga i-lead mo siya dun sa feeling na parang stranger pa din kayo sa isa't isa kahit na matagal na kayo, okay? Para magawa mo na o makatulong sa iyo na yung mystery ay palaging manatili sa inyong dalawa o sa relationship ninyo. Kasi nga yan ang isa sa mga susi para mas maging maganda ang relasyon o romantikong relasyon na mayroon kayo. Kasi nga ang pagiging mysterious ay sexy.